Dominant Protector. Credit to the author. 2,671-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahan daw ang nagmaneho ang kotse papunta sa Seaview Bay Villa area. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa harap ng Charlton Villa at lumabas. Sabi niya kay Drake, "Hintayin mo ako dito, babalik ako kaagad pagkatapos kong kumuha ng damit." "Okay, Mr. Linford, you can go now." Sabi ni Drake, iniisip pa rin kung ano ang ibig sabihin ni Terence. Ano ang ibig niyang sabihin na nakipagrelasyon ang katawan nito sa lalaking magnanakaw? Wala siyang pakialam. Wala ba talaga siyang pakialam? Masyado ba siyang nagmamalasakit kay Akira kaya wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, o wala siyang pakialam kay Akira at tinatrato lang siya bilang isang laruan? Habang iniisip ito ni Drake, mas lalong sumasalungat ang nararamdaman niya mas higit pa kaysa kay Akira. Kung alam ni Terence na siya ay magiging magkasalungat, hindi niya sana siya tinokso. May pakialam man siya o hindi, si Terence ay hindi gagawa ng isang cuckold sa kanyang sarili. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit si Terence mismo ang nakakaalam. May pagkakaiba ba si Terence at ang lalaking magnanakaw? Bumaba si Terence sa sasakyan at pumasok sa villa na matagal na niyang hindi nakikita. Nakaramdam siya ng emosyon habang nakatingin sa pamilyar na eksena. Umakyat siya sa itaas at pumunta sa kwarto ni Cheryl at Yasi. Dati itong ipinagbabawal na lugar para kay Terence, ngunit hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, ngunit bukas sa kanya ang mga silid ng dalawa, at nakakalakad siya rito na parang patag na lupa. Kumuha si Terence ng isang travel case at inilagay ang mga damit pang taglamig ng dalawa, ngunit napakaraming damit para sa kanilang dalawa. Maaari lamang pumili si Terence ng ilan ayon sa kanyang panlasa. Pagkatapos niyang ilagay ang mga damit ay bumaba na siya sa kwarto niya. Walang masyadong damit si Terence, may leather jacket lang siya na binili ni Tito Fu para sa kanya noong una siyang dumating. Ito ang kanyang unang taglamig dito, at hindi talaga siya bumili ng anumang damit, kaya medyo maginhawa. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang kanyang jacket, inilagay iyon sa ibabaw ng kanyang malita. Gayunpaman, nang ilabas ni Terence ang jacket, inilabas niya ang isang sira-sirang uniforme ng paaralan mula sa kanyang aparador. Pinulot ni Terence ang uniforme ng paaralan, nalilito. Wala man lang siyang memorya tungkol dito. Kailan niya ito iniwan sa kanyang aparador? Imbes na itapon niya itong sirang school uniform, anong ginagawa niya dito? Gayunpaman, nang kunin ni Terence ang uniforme ng paaralan at tiningnan ito ng mabuti, napagtanto niyang ito ay uniforme ng babae. Maaaring si Cheryl o si Yasi. Ngunit bakit iniwan ni Cheryl at Yasi ang kanilang mga uniforme dito? O siya mismo ang naglagay doon? Hindi kaya nakaugalian na niyang mangolekta ng mga uniforme sa paaralan? Hindi malaman ni Terence kung saan nanggaling ang uniforme na ito. Hindi naglakas loob si Terence na itapon ito dahil hindi niya maalala kung saan niya ito nakuha. Ibinalik niya ito sa kanyang aparador at nagpas siyang tanungin sina Cheryl at Yasi kung alam nila kung saan niya ito nakuha. Ibinalik niya ang uniforme, ngunit may pamilyar na amoy sa kanyang kamay. Galing ito sa uniforme, ngunit hindi inisip ni Terence na ang amoy ni Miss Oyase kahit na gumamit sila ng pabango, hindi ito ang amoy. Para naman kay Melissa. Hindi akalain ni Terence na makukuha niya ang kanyang uniforme noong high school, tama ba? Si Trixie naman ay parang hindi man lang naka-uniforme. Noon, isa siya sa malaking apat na maniniil sa campus, at hindi man lang siya nagsusuot ng uniforme sa paaralan. Umiling si Terence, hindi niya iisipin iyon kung hindi niya ito maisip ngayon. Inayos niya ang mga gamit niya at lumabas ng villa. Inilagay niya ang kanyang bagahe sa trunk at sumakay sa kotse, pabalik sa lungsod ng Stonegate. Umalis si Drake noong gabing iyon at bumalik sa hidden house mo. Nakipagpalitan siya ng mga contact number kay Terence, na nagsasabing makikipag-ugnayan sila sa isa't isa kapag may oras sila. Si Drake ay labis na nagsisisi na hindi niya matulungan si Akira, ngunit wala siyang magagawa. Sa isang banda, siya ang kanyang tagapagligtas, at sa kabilang banda, siya ay kanyang kapatid na babae. Hindi niya siya mapipilit. Si Cheryl at Yasi ay gising pa rin.
Tumayo si Miss na nanunood ng karton sa sofa para salubungin si Terence nang makita siya nito. Kinuha niya ang malaking bagahe mula sa mga kamay ni Terence. Terence, bumalik ka na. Salamat sa iyong pagsusumikap. Hehe, masyado kang magalang. Ngumiti si Terence, akin ang leather jacket sa itaas. Ang mga damit sa ibaba ay sayo at kay Yasi. Oh, tama, meron. May sira na uniforme ng babae sa closet ko. Sayo ba? Ah, napakurap-kurap si Cheryl, nalilito. Anong uniform ng babae? Yung school uniform natin, pero punit-punit. Parang specially kept. Sabi ni Terence. Koleksyon mo. Lalong naguluhan si Cheryl. Tumingin siya kay Terence pataas at pababa. Hindi niya akalain na si Terence ay may libangan na mangolekta ng uniforme ng paaralan ng ibang tao. Hindi ko alam kung ako ba o hindi ko maalala. Curious lang si Terence. Ito ay hindi isang malaking bagay, ngunit nais niyang makarating sa ilalim nito. Kung gayon, magsasalita pa sana si Cheryl nang iangat niya ang kanyang ulo at nakita si Yasi sa likod ni Terence, na kumukurap sa kanya. Nagulat si Cheryl at nag-isip ng posibilidad, oh, parang school uniform ko yan. Inihagis ko ito bago ka lumipat sa villa. Iyo. Tumingin si Terence sa naliwanagang si Cheryl, naghihinala. Iyong. Dahil sira na, bakit hindi mo itinapon? Nako, school uniform yun na medyo gusto ko, kaya itinago ko. Sabi ni Cheryl. Ikaw. Gusto mo yung school uniform. Lalong naguluhan si Terence mula noong nagustuhan ni Miss ang mga uniforme sa paaralan. At bakit niya pa itinago kung gutay-gutay na ito? Sa katayuan ni Pablo bilang chairman ng unang paaralan ng Starfield, maaari siyang magkaroon ng maraming uniforme ng paaralan hanggat gusto niya. Bakit niya itatago ang isang sira? Oh, Shield bro? Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Anong big deal sa hindi pagsuot ng school uniform? Oh, Yasi got it. Sinusubukan ba ni Shield bro na gamitin ang school uniform para mag-must asterisk erbit asterisk at makumpirma ang target niya? Putol ni Yasi. Paf! Namula si Terence, naalala kung paano siya, nahuli, ni Yasi sa akto noong una siyang dumating sa villa. Ilang beses siyang umubo, napagtanto na medyo kakaiba ang kanyang kinikilos ngayon. Bakit siya mag-aaral ng sirang school uniform? Gayunpaman, ang uniforme ay tila may isang uri ng mahika. Ito ay malalim na nakatatak sa isip ni Terence, at hindi niya maiwasang gustong malaman kung ano iyon. Sa katunayan, ito ay isa sa mga side effect ng herb liquid. Bagamat nakalimutan ni Terence ang tungkol kay Josephine pagkatapos uminom ng likidong hinaluan ng kanyang dugo, at nakalimutan na rin niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya, ang mga bagay ay maaaring makalimutan, ngunit ang mga bagay ay nandoon pa rin. Kung hindi niya sinasadyang makita ang isang bagay mula sa nakaraan, pakiramdam niya ay alam niya ito noon pa, at magugulo nito ang kanyang memorya. 2,672. Gayunpaman, ang likidong damo ay ginamit lamang para sa mga practitioner sa lambak. Dahil sila ay nasa lambak, hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa mga bagay mula sa nakaraan, kaya hindi magkakaroon ng ganitong problema. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakatira pa rin sa parehong lugar, ngunit si Josephine ay wala roon, kaya madalas itong magdulot ng kalituhan at mga puwang sa kanyang memorya. Kalimutan mo na, nagtatanong lang ako. Umiling si Terence, ayaw niyang pag-isipan pa ang paksa. Nakahinga ng maluwag sina Cheryl at Yasi, nag-aalala na baka may naisip si Terence. Gayunpaman, ang mga bagay na nangyari sa mga ilang beses na ito ay higit na nag-aalala sa kanila. Hindi nila alam kung makikipag-ugnayan si Terence sa higit pang mga bagay at bagay na may kaugnayan kay Josephine. Kung ganoon ang kaso, ano ang gagawin nila? Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Josephine, ngunit labis siyang namiss nina Cheryl at Yasi. Alam nila na hindi siya matawagan ni Josephine ng ganoon kadali, at hindi sila makakapunta sa lambak para bisitahin siya, kaya hindi nila masabi kay Terence. Umakyat silang dalawa, parehong medyo nag-aalala. Yasi, hindi gumagana ang plano mo. Di ba sabi mo hindi na mamimiss ni Terence si Josephine kapag nahanap mo na siyang malaking asawa? Nakahanap na siya ng asawa, pero gusto pa rin niya. Kung alam kong mangyayari ito, hindi ko sana siya tinulungan.
Walang magawang sabi ni Cheryl. Ito, siguradong hindi pumayag si Ate Melissa na maging pangunahing asawa. Buti na lang kapag pumayag ka na. Sabi ni Yasi. Cheryl sis, nagseselos ka ba? Nagsisisi ka na ba ngayon? Kung alam mo lang na mangyayari ito, ikaw na mismo ang kumuha ng posisyon. Ahem. Ano ang kinalaman nito sa akin? Sa tingin ko ay hindi masama si Melissa. Umiling si Cheryl. Sinasabi ko lang. Matutulungan ni Melissa si Terrence sa kanyang pagsasanay. Hindi ko hahayaang samantalahin ito ng isang tagalabas. Oo, pero Cheryl sis, na posisyon bilang unang asawa ay kukunin na. Sagot ni Yasi. Anong unang asawa? Huwag mo akong kaladkarin dito, sabihin mo muna sa akin kung ano ang dapat nating gawin tungkol kay Josephine. Sabi ni Cheryl, hindi pinansin ang tanong ni Yasi. Nakokonsensya si Cheryl sis. Nagpout si Yasi, nang makitang ayaw pag-usapan ni Cheryl ang tungkol dito, nasabi na lang niya, baka tanungin natin si Josephine. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cheryl. Siguro dapat nating dalhin sina Jacob at Jorelyn sa Lambak. Hindi tayo makakapunta, ngunit kaya nila. Mungkahi ni Yasi. Ayos lang, hahayaan ko silang makita kung ano ang lagay ni Josephine. Sobrang miss ko na siya. Ganito ang personalidad ni Cheryl. Noon ay nakikipagtalo siya kay Josephine, ngunit ngayong bumuti na ang kanilang relasyon, na-miss niya ito ng husto. Okay, tatawagan ko si Jacob. Kinuha ni Yasi ang telepono at nagpa siya. Hindi inakala ni Jacob na hihilingin sa kanya ni Yasi na bisitahin si Josephine, ito ay isang magandang sorpresa. Nabanggit ni na Jorelyn at Willa na gusto nilang bisitahin si Josephine bago sila pumunta sa kumpanya, ngunit hindi alam ni Jacob kung paano ito ipapaliwanag kay Terrence. Sa bagay, vice president siya ng isang medicine company ngayon. Hindi naman siya pwedeng umalis para magbakasyon ng walang dahilan, di ba? Kahit na magbabakasyon sila, dapat ay sabihin muna nila kay Terrence. Isa pa, nagbakasyon lang siya kay Jorelyn noong summer break, magbakasyon muli sa ganoong kaikling panahon. Hindi rin ito masyadong makatotohanan, kaya kinailangan ni Jorelyn at Willa na itigil ang ideya. Ngayong hinihiling sa kanya ni Yasi na bisitahin si Josephine, at sinabi pa niyang maaayos niya ang mga gamit ni Terrence, natural na tuwang-tuwa si Jacob at pumayag kaagad. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Yasi kay Terrence ay simple, hindi ba't siya ay may mataas na lagnat sa lahat ng oras. Kailangan niya ng isang uri ng halamang gamot sa ngayon, at kailangan niya itong bilhin mismo sa isang mangangalakal ng gamot. Ang merchant ng gamot na ito ay inirerekomenda ng ama ni Melissa, at napaka maaasahan. Ang merchant ng gamot na ito ay mayroon ding maraming iba pang pakyawan na halamang gamot, kaya't hiniling niya kay Jacob, ang vice-presidente ng kumpanya ng gamot, na puntahan at bilhin ang mga halamang kailangan ni Yasi para naman sa iba pang halamang gamot, kung mura lang, makakabili rin sila. Medyo curious si Terrence kung paano nalaman ni Yasi kung anong uri ng damo ang kailangan ni Melissa, ngunit palagi siyang gumagawa ng mga kakaibang bagay na wala sa inaasahan ni Terrence. Hindi niya tinanong kung ayaw nitong sabihin sa kanya, ngunit iyon pa rin ang rekomendasyon ng ama ni Melissa, kaya hindi dapat magkaroon ng problema. Nasangkot din si Melissa sa scam, ngunit masaya siyang tumulong matapos malaman ang katotohanan. Ang tanging bagay na gumugulo sa kanya ay gusto ni Cheryl na siya ang maging pangunahing asawa sa halip na si Josephine, hindi niya talaga magagawa iyon. Hindi kilalanin ni Josephine si Terrence dahil sa sinaunang sekta, ngunit hindi rin niya magawa. Sa pagkakakilanlan ni Harry bilang miyembro ng Tianming Alchemy Sect, hindi niya makakasama si Terrence sa tamang paraan. Masasaktan niya si Terrence kung gagawin niya iyon, at kaya siya ay nag-conflict, dapat ba siyang sumama kay Cheryl. Magsalita tungkol sa kanyang sariling mga paghihirap. Ngunit ano man ang mangyari, may karapatan si Jacob na dalhin sina Jorelyn at Willa sa Lambak. May misyon siya para kay Yasi, at maraming bagay ang gusto niyang pag-usapan dito. Silang dalawa ay mga kaibigan noong bata pa si Josephine, at ngayong wala na si Josephine, na-miss nila siya ng husto. Excited talaga silang makita siya. Ngayong umaga, isang detective sa ibang bansa ang dumating sa istasyon ng pulisya ng Starfield.
Dahil sikat na sikat si Orville sa ibang bansa, at alam ng ilang tao sa istasyon ng pulis dito ang pangalan ni Orville at nakita nila ang mga kaso na nalutas ni Orville sa TV, iginagalang nila ang taong ito. Kaya nang bigla siyang pumunta sa himpilan ng pulisya ng Starfield, nagulat ang lahat at inakala niyang may iniimbestigahan siyang kaso. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Orville kung bakit siya narito, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang tanyag na tiktik na si Orville ay si Starfield, at narito siya para hanapin ang kanyang tiyuhin. Josiah, parang pamilyar ang pangalan na iyon. Naku, naalala ko na, ang kanta nating kapitan ay may hawak na kaso noon, sa pamilya niya iyon. Ito ang bagong kapitan ng Criminal Investigation Unit ng Starfield, isa sa mga dating subordinate ni Amara, si Zhang. Oh, kaso may nangyari sa bahay niya. Nagbago ang ekspresyon ni Orville. Nag-aalalang tanong niya, anong nangyari? Si Orville ay isang detective, kaya natural niyang alam na ang isang kaso na pinangangasiwaan ng Criminal Investigation Team ay hindi isang maliit na kaso, kaya siya ay medyo kinakabahan. Ayaw niyang may malaking mangyari. Haha, don't worry, it's not a big deal. Anak lang ni Josiah. Nasugatan siya sa isang marahas na demolition case, at nataman ang ulo niya ng mga nahuhulog na debris, pero ayos na siya ngayon. Ipinakilala ni Kapitan Zhang. 2,673. I see. Nakahinga ng maluwag si Orville. Ang anak ni Josiah ay kanyang pinsan. Buti na lang magaling siya. Natural na alam ni Kapitan Zhang ang buong kwento, ngunit may ilang detalye na hindi niya masabi kay Orville. Kasama dito sina Terence at Irving, kaya wala siyang masabi. Ngayong lumipat na si Josiah, hihilingin ko sa pulis na tingnan ang kanyang bagong address para sa iyo. Maaari mo siyang puntahan. Sige, salamat. Mabilis na sabi ni Orville. Hindi nagtagal at nalaman nila ang bagong address ni Josiah. Nang dumating ang kanyang pamilya upang ilipat ang kanilang mga account, lumipat sila sa bagong address, Xuanji Changwon Garden, na siyang lugar na binuo ni Lei. Hindi nag-aksaya ng oras si Orville. Sumakay siya sa nirentahang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa hardin ng Lost Land. Kumatok siya sa pintuan ni Josiah ayon sa numero ng bahay na ibinigay ni Kapitan Zhang. Gayunpaman, walang lumabas para buksan ang pinto matapos kumatok ng mahabang panahon si Orville. Nang maisip ni Josiah na ang tao sa bahay ay lumabas at maghihintay na sana sa labas, ang kapitbahay ay na-knockout. Sino ang hinahanap mo? Isang matandang lalaki ang lumabas sa katabing silid at tumingin kay Orville na mapagbantay. Hello, sir. Bahay ba ito ni Josiah? Nakangiting tanong ni Orville. Oo, hinahanap mo siya. Hindi pa rin nagpapabeya ang matandang kapitbahay. Handa na siyang mag-alarm sa pinto para tawagan ang security guard. Who are you? Hello, sir. My name is Orville Duran. I'm from overseas and I'm Josiah's nephew. Kagagaling ko lang sa police station. Tinulungan ako ng pulis na makuha ang address ng second uncle ko. Nagpakilala si Orville. Naku, pamangkin pala ni Josiah. Nang marinig ng matandang kapitbahay na nakuha ni Orville ang address mula sa istasyon ng pulis, nakahinga siya ng maluwag. Eto na, huli ka na. Lumipat na ang pamilya ni Josiah. Lumipat. Di ba kakalipat lang niya kanina? Medyo nalito si Orville. Ang pamilya ni Josiah ay bagong lipat pa lamang, at ang komunidad na ito ay bagong itinayo. Walang dahilan para umalis sa sandaling lumipat sila. Kakalipat lang nila, pero sa tingin ko nag-out of town sila. Hindi ko alam ang mga detalye, pero nakita ko si Josiah at ang kanyang asawa na nag-impake ng kanilang mga bag sa kotse at umalis. Hindi na sila bumalik. Sabi ng matandang kapitbahay. You're out of town. Hindi na siya bumalik. Biglang naramdaman ni Orville na huli na siya at mabilis na nagtanong. Oo. Pagkaalis niya, walang balita sa kanya. Hindi na siya bumalik. Tumango ang matandang kapitbahay. Alam mo ba kung kailan sila aalis, sir? Nagmamadaling tanong ni Orville. Malamang sa July o August. Kung gusto mo silang mahanap, tanungin mo yung mga pamilyar sa pamilya nila. I'm not sure about other things. Sabi ng matandang kapitbahay. Okay, tito, guguluhin kita kung ganoon.
Pupunta ako sa istasyon ng pulis para magtanong muli. Walang kakilala si Orville dito, kaya wala siyang alam. Hindi niya alam kung sino ang kadalasang nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Josiah, kaya maaari lamang siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang humingi ng karagdagang impormasyon. Pagkatapos umalis sa komunidad ng Hardin ng Lost Land, bumalik si Orville sa istasyon ng pulisya. Natagpuan niya si Kapitan Zhang at sinabi sa kanya ng detalyado ang tungkol sa problemang naranasan niya. Lumipat ang buong pamilya. Natigilan din si Kapitan Zhang. Agad niyang hinanap ang household registration police at nagtanong. Pagkatapos ay sinabi niya kay Orville, wala tayong balita dito. Sa tingin ko ay hindi sila lumipat. Baka nagpunta sila sa bahay ng isang kaibigan. Sa tingin ko, Kapitan Zhang. Alam mo ba kung sino ang mas pamilyar sa pamilya ng pangalawang tiyuhin ko? Kakalipat lang kasi ng pamilya niya sa lugar na ito, kaya hindi siya pamilyar sa mga kapitbahay. Sabi ni Orville. Medyo pamilyar ang pamilya niya sa matandang kapitan natin, Captain Song. Why don't you ask Captain Song? Pinag-isipan ito ni Kapitan Zhang at iminungkahi, na demolish na ang shantytown, pero hindi pa nagagawa ang bagong community. Hindi pa umuwi ang mga migrante. Nangungupahan na silang lahat sa labas. Hindi ako sigurado kung sino ang malapit sa pamilya nila, kaya mahirap hanapin sila isa-isa. Bakit hindi mo tanungin si Captain Song at tingnan kung may balita? Okay, kung ganoon ay kailangan kong guluhin si Kapitan Zhang para tumulong na ipakilala siya. Tumango si Orville. Tinawag ni Kapitan Zhang ang Amara at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Orville. Gusto niyang sabihin sa kanya sa telepono, ngunit walang magawa si Orville at hindi ganoon kalayo ang Starfield, kaya pumunta siya sa Stonegate ng personal. Sa telepono, walang ipinakita ang Amara, sinasabi lamang na gagawin niya ang lahat para tulungan si Orville. Ngunit pagkatapos na ibaba ang tawag, ang Amara ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang pagpunta ni Josephine sa Snow Valley upang magtanim ay isang sikreto. Bagamat alam ng Amara, hindi niya masabi ng ganoon kadali si Orville. Kahit na si Orville ay pamangkin ni Josiah at pinsan ni Josephine, ang bagay na ito ay nagsasangkot ng maraming problema, lalo na si Terence. Kasama ba sa hitsura ni Orville si Terence? Kaya nag-aalangan si Amara kung sasabihin niya kay Orville ang totoo. Habang nag-aalangan ang Amara, dumating si Orville sa istasyon ng pulisya ng lungsod ng Stonegate at nakilala ang Amara. Dahil sa kagandahan ni Amara Song, lumiwanag ang mga mata ni Orville. Hindi niya akalain na ganoon kabayanihan at kagiting ang babaeng opisyal na nasa harapan niya, pero hindi rin naman nagkukulang sa alindog. Si Orville ay isang tunay na inchik, at ang kanyang aesthetic na pananaw ay katulad din ng sa mga taga-silangan. Nasa ibang bansa siya at hanggang ngayon ay wala pa ring girlfriend. Hindi rin siya nakatagpo ng angkop na taga-silangan, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang babae sa lungsod ng Stonegate na makapagpapakilo sa kanyang puso. Hello, Ms. Song? Ako si Orville. Sinabi sa akin ni Captain Zhang ng Starfield Police Station na puntahan kita. Magalang na sabi ni Orville. Gayunpaman, hindi niya tinugunan ang Amara ng formal gaya ng ginawa niya ngayon. Tinawag niya itong Miss Song. Hello, Mr. Duran. Hindi alintana ni Song Amara ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Orville. Naisip niyang sanay na itong tawagin ang mga kabataang babae mula nang dumating ito sa ibang bansa. Hinahanap mo ang pamilya ni Josiah, hindi ba, Mr. Duran? Yes, Miss Song. Sabi ni Captain Zhang, maganda daw ang relasyon mo sa pamilya ng pangalawang tito ko. Ikaw din ang may hawak ng kaso ng pinsan ko. Totoo ba? Tanong ni Orville. Totoo naman, pero pamilya ako ni Josiah, kaya hindi ako ganoon ka-close. Pagkatapos kong mailipat sa Stonegate Police Station, hindi na kami nag-usap. Sabi ni Amara. Miss Song, sa pagkakaalam ko, wala ka sa Stonegate City nang lumipat ang pamilya ng pangalawang tiyuhin ko. Kaya sana pag-isipan mo ulit. July or August lumipat ang pamilya ng pangalawang tito ko. May impression ka ba sa kanila? Si Orville ay isang detective, kaya binigyan niya ng pansin ang mga detalye. Hindi niya sinasadyang pabulaanan ang Amara, pero nasabi niya lang iyon nang maisip niya ito.
Gayunpaman, bahagyang nagbago ang mukha ni Amara. May mga bagay na hindi niya masabi. 2,674. Lalo na dahil ang pagsasanay ni Josephine sa lambak ay isang lihim. Nang walang pahintulot ni Cheryl, hindi niya masabi kay Orville. This was already beyond her job scope, so she pondered for a bit and said, July or August ba sila umalis? Hindi ko talaga napansin yun. Akala ko kakaalis lang niya. Ganun ba? Bilang isang detective, si Orville ay napakasensitibo. Pakiramdam niya ay may tinatago sa kanya ang Amara. Siyempre, pero matutulungan kitang magtanong. Mayroon akong kaibigan na medyo malapit kay Josephine, titignan ko kung may alam siya. Nagpasya si Amara na tanungin muna si Cheryl bago magpasya. Oh. Kung ganun, pwede mo ba akong ipakilala sa kaibigang ito para sabay natin siyang bisitahin? Lumiwanag ang mga mata ni Orville, at mabilis siyang nagtanong. Natatakot ako na hindi ko magagawa iyon. Bago pumayag ang kaibigan ko, hindi ko masabi ang kanyang pagkatao, umiling si Amara, iba siya sa akin. Hiniling mo sa akin na tulungan kang mahanap ang iyong pangalawang tiyuhin sa pamamagitan ni Kapitan Zhang. Trabaho ko ito, ngunit ayaw ng kaibigan ko na may mangistorbo sa kanya. Sana maintindihan mo, Mr. Duran. Naiintindihan ko. Tumango si Orville at sinabing, medyo nababalisa ako at walang ingat. Sige. Captain Song, ito ang business card ko. Nakalagay ang contact information ko. Mananatili ako sa malapit sa ngayon. Makikipag-ugnayan kami anumang oras. Kung mayroon kang anumang balita, mangyaring ipaalam ka agad sa akin. Sure, ipapaalam ko sa iyo kung mayroon akong anumang balita. Tumango si Song Amara at kinuha ang business card ni Orville. Ito ay nasa banyagang wika, ngunit si Orville ay nagsulat ng pansamantalang numero dito. Hindi na nagsalita pa si Orville. Tumango lang siya at umalis. Mula sa tono at ekspresyon ng kanta ni Amara, masasabi niyang may tinatago sa kanya ang Amara, ngunit hindi niya maitanong. Mula sa kaltas ni Orville, malamang nakasama nito ang kanta na kaibigan ni Amara, at ito ay dapat na ilang pribadong impormasyon. Kung ayaw sabihin sa kanya ng Amara, kung gayon walang saysay na magtanong. Matiig ang maghintay ng balita. Hinintay ni Song Amara na umalis si Orville bago tinawagan si Cheryl. Bagamat nagkaroon siya ng ilang mga salungatan kay Cheryl sa nakaraan, natural na naging mas maayos ang kanilang relasyon pagkatapos ng oras na sila ay nagtutulungan at hinayaan si Cheryl na makatakas kasama ang walang malay na si Terence. Amara sis. Hinahanap mo ako. Nagulat si Cheryl. Nasa klase siya at tinawag ang Amara. Humingi siya ng pahintulot sa guro at lumabas ng silid-aralan upang sagutin ang tawag. Kadalasan, hindi siya tatawagan ng Amara para sa maliit na usapan. Ang tanging posibilidad ay may gagawin siya. Oo, Cheryl. May importante akong pag-uusapan sa iyo. Hindi ako makapagdesisyon, kaya humihingi ako ng opinyon mo. Sabi ni Amara. Hinihingi mo ang opinyon ko. Natigilan si Cheryl. Hindi niya maintindihan kung bakit hinihingi ni Amara ang kanyang opinyon. Amara sis, bakit mo? Tinatanong ako tungkol sa mga bagay mo. Haha, hindi ko nilinaw ang sarili ko. Hindi lang ito tungkol sa akin, tungkol ito kay Terence at Josephine. Sa totoo lang, ganito, may naririto para kay Josephine. Mabilis na dagdag ni Amara. Nandito ka para kay Josephine. Anong nangyayari? Nagulat si Cheryl at nagtanong, sino ito? Ito ay hindi kaaway, ito ay mga kamag-anak ni Josephine. Huwag mag-alala, Cheryl, ito ay ganito. Kasabay nito, ang Amara ay nagsabi kay Cheryl ng detalyado tungkol kay Orville na naghahanap sa pamilya ni Josiah ngayon. Narinig ni Cheryl ang kanta ng mga salita ni Amara at nahulog sa malalim na pag-iisip. Talagang hindi siya nang ahas na sabihin kahit kanino ang tungkol sa sitwasyon ni Josephine. Bagamat si Orville ay pamangkin ni Josiah at pinsan ni Josephine, hindi sila masyadong close. Hindi niya alam kung anong klaseng tao siya at kung ibubunyag ba niya ang sekretong ito. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ay itinatago mula kay Terence. Kung alam ni Orville, sasabihin ba niya kay Terence? Kung gagawin niya, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan.
Sa personalidad ni Terence, tiyak na pupunta siya sa lambak upang hanapin si Josephine at pigilan siya sa pagsasanay ng walang pusong sutra, ngunit kung talagang pipigilan niya ito, pakakawalan ba siya ng lambak? Sa kasalukuyang lakas ni Terence, kaya niyang labanan ang mga taong mas mataas sa kanyang antas at patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo, ngunit malayo pa rin siya sa Sky Class late phase peak ng sinaunang antas. Hindi hinayaan ni Cheryl si Terence na makipagsapalaran. Dagdag pa, mahirap sabihin kung ang Josephine ngayon ay ang Josephine pa rin ng nakaraan. Magkakaroon pa ba ng anumang pakikipag-ugnayan si Josephine na natuto ng walang pusong pag-awit kay Terence? Ang lahat ng ito ay alalahanin ni Cheryl, kaya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinabi niya, "Amara sis, sa tingin ko kailangan nating mag-ingat tungkol dito." Bagamat ang taong ito ay pinsan ni Josephine at itinuturing na isang malapit na kamag-anak, hindi namin alam ang kanyang pagkatao, kaya sa palagay ko ay dapat naming obserbahan at makipag-ugnayan sa kanya saglit. Kung talagang mapagkakatiwalaan ang taong ito, walang masamang sabihin sa kanya. Ngunit kung hindi siya, ang pagsasabi sa kanya ay makakasira lamang ng mga bagay. Magdudulot ba ito ng problema kung sasabihin niya sa kanya? Tinatawag siyang Orb-il. Sabi ni Cheryl. Bigla niyang naramdaman na pamilyar ang pangalang Orb-il. Parang narinig ko na yun somewhere. Gayunpaman, hindi maalala ni Cheryl kung sino ito sa sandaling ito. Marahil ito ay isang tao na hindi niya masyadong pamilyar, marahil ay narinig niya lamang ang pangalan nito o nakilala siya ng isang beses. Hindi na nag-isip pa si Cheryl. Oo, Orb-il ang tawag niya. Bakit? Kilala mo ba si Cheryl? Napakurap si Amara. I don't know him. I think he's just familiar. Siguro kaya narinig ko na sinabi ni Terence na may alagad ng hidden house na si Gentry. Sabi ni Cheryl. Nako, sa tingin ko rin. Obserbahan ko muna itong Orb-il. Kung talagang mapagkakatiwalaan siyang tao, ayos lang na sabihin ko sa kanya ang totoo. Pero kung hindi, kalimutan mo na iyon. At saka, mahalagang malaman kung may alam ba siya tungkol sa mga practitioner. Hahanap ako ng pagkakataon na subukan siya, sabi ni Amara. Okay, Amara sis, ikaw ang magdesisyon, pero subukan mo lang na huwag maapektuhan si Terence. Sabi ni Cheryl. Oo, naiintindihan ko. Don't worry, I'll see what I can do. Tumango si Amara. 2,675. Ang Hidden House Yorkstown ay isang lugar na may magagandang bundok at malinaw na tubig. Sa isang maliit na burol, mayroong maraming mga sinaunang kastilyo at manor sa Europa. Ito ang base ng Hidden House York. Kapag pinili nila ang kanilang lokasyon, kadalasan ay pinili nila ang isang tahimik na lugar dahil malayo ito sa ingay. Mas kaunti ang polusyon sa hangin, at mas madaling linangin. Ito rin ang dahilan kung bakit parehong itinatag ang Hidden House Han at ang Hidden House Hill sa mga suburb. Ang bayan ay hindi isang tourist attraction, at ang kastilyo sa bundok ay maganda, ngunit ito ay pribadong pag-aari, kaya walang masyadong turista. Nakahanap sina Irving at Tito Zo ng isang hotel na matutuluyan. Hindi alam ni Uncle Zo kung ano ang ginagawa ni Irving dito. Isang araw na siyang namamalagi rito, at wala pa ring balita o misyon. Tanong niya kay Irving, pero ngumiti lang siya at sinabing maghintay siya ng matyaga. Ayaw ni Tio Zo na maghinala si Irving, kaya hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang naghintay sa silid ng hotel, ngunit sa panahong ito, palihim niyang tinawagan si Terence. Boss, pangalawa ako kay Zo. Hininaan ni Uncle Zo ang boses. Hindi niya kailangang mag-ingat laban kay Irving, isa lang siyang Earth-class early phase na hindi nagsanay ng husto para patatagin ang kanyang lakas. Walang paraan na marinig niya ang sinasabi ni Tito Zo sa silid. Ang pangunawa ni Irving ay hindi maganda, sa lahat hindi siya kasing galing ng pangalawang Zo. Kahit na si Terence ang tumulong sa pangalawang kapatid na si Zo na mag-level up, ginugugol niya ang bawat segundo ng kanyang oras sa pagpapatatag ng kanyang lakas. Sa kanya, normal lang na magtrabaho ng husto nitong mga nakaraang dekada, kakaiba kung hindi niya gagawin.
Dagdag pa, ang pag-level up ni Terence ay mas madaling ma-stabilize kaysa sa normal, kailangan lang ni Tito Zoo na patatagin ang enerhiyang nakuha niya mula sa Chi Gathering Pill. Oh! Uncle Zoo, anong problema? Tanong ni Terence. Boss, dinala ako ni Irving sa Heavenly Rain Town. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero isang araw na siyang nandito. Tinanong ko siya, pero hindi niya sinabi kung ano ang gusto niyang gawin. Sabi ni Tito Zoo. Oh! Anong klaseng lugar itong makalangit na Rain Town? Hindi alam ni Terence na ang Hidden House York ay matatagpuan sa bayan ng Firecliff. Ito ang teritoryo ng Hidden House York, at ang libong kick martial arts ni Irving ay nagmula sa Hidden House York. Kaya hinala ko na nandito siya para humingi ng martial arts o kung ano. Hulaan ni Uncle Zoo. Oh! Nandoon ang Hidden House York. Medyo nagulat si Terence, ngunit hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Irving, ito ay ang Hidden House York. Leroy, bantayan ang mga galaw ni Irving, at ipaalam sa akin kung may mangyayari. Sige boss. Titignan ko kung may bagong trump card siya. Tumango si Second Zoo kapatid at sinabi. Si Irving ay talagang naghihintay ng tawag ni Spencer. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Tito Zoo, pero ayaw niyang magdulot pa ng gulo, kaya wala siyang sinabi sa kanya ayon sa sinabi ni Kuya York. Sa wakas ay nakatanggap si Irving ng tawag mula kay Spencer. Kuya Spencer, kamusta na? May balita na ba? Nakita ni Irving ang pangalan ni Spencer sa telepono at mabilis na nagtanong. Saglit lang, magkakaroon ng family dinner ang Hidden House York. After the dinner, I'll try to bring Carla out. If I come out, I'll send you a text and you'll ready, okay? Mabilis na tanong ni Spencer. No problem, inihanda ko na ang lahat. Don't worry, Kuya Spencer, huhulihin ko si Carla. Can you tell me where to wait? Tinapik-tapik ni Irving ang kanyang dibdib bilang saad niya. Saglit lang, mag-iisip ako ng paraan para makasama ko si Carla. Dapat malapit sa bundok sa likod ng Hidden House York, doon ka na lang maghintay. Utos ni Spencer. Okay, pupunta ako ngayon. Tumango si Irving. Pagkatapos ibaba ang tawag, kumatok si Kiken sa pinto ni Tito Zoo, na tinatakot siya. Sino ito? Tito Zoo? Ako na, buksan mo ang pinto. Mabilis na sabi ni Irving. Mula sa tono ni Irving, naisip ni Tito Zoo na narinig niya ang pag-uusap nila ni Terence. Malapit nang sumabog ang puso niya, ngunit tahimik niyang binuksan ang pinto at maingat na nagtanong, Master Bing, naglalaro ako sa aking telepono, ano ang meron? Oh, saka tumigil ka sa paglalaro at sumama ka sa akin para may gawin. Bilisan mo. Walang pakialam si Irving sa ginagawa ni Tito Zoo. Ah! Magaling! Nakahinga ng maluwag si Tio Zoo, ano ang gagawin? Master Bing, kailangan kong maging handa. Alihin sila. Bilisan mo, hindi na kailangan maghanda, tara na. Sabi ni Irving. Oh, okay. Tumango si Uncle Zoo at mabilis na sinundan si Irving palabas ng kwarto. Tanong niya habang naglalakad sila, sino ang huhulihin natin? Malalaman mo pagdating natin doon. Ikinumpas ni Irving ang kanyang kamay at hindi nagsalita. Walang pagpipilian si Uncle Zoo kundi sundin si Irving. Hidden House York, ngayon ang araw ng hapunan ng pamilya. Paminsan-minsan, nagdaraos ng hapunan ang Hidden House York, at dadalo ang lahat ng direktang inapo. Sina Spencer at Carla, bilang nakababatang henerasyon, ay walang pagbubukod. Kung noon pa, hindi sana dadalo si Spencer sa ganitong pagtitipon. Isa na siyang baldado, at ayaw na niyang magkaroon ng anumang katayuan sa bahay. Hindi siya mapakali na dumalo sa ganitong pagtitipon. Gayunpaman, ngayon ay iba. May misyon siyang dapat tapusin, kaya pumunta siya sa pagtitipon. Medyo nagulat si Alfred na nandito si Spencer, hindi niya talaga gusto si Spencer, pero bilang pinuno ng bahay, tumango pa rin siya at ngumiti, Spencer, nandito ka na pala sa family dinner. Akala ko lalabas ka lang kapag may mga tagalabas. Hehe, Tito, pinag-isipan ko na.
So be it if I'm baldado. Kahit hindi ko na kayang magtanim, kaya ko pa ring mag-ambag sa pamilya. I can't continue to be so desperate. Sabi ni Spencer. Oh, buti naman nakakapag-isip ka ng ganito. Sabi ni Alfred na nagpapalakas ng loob pagkatapos ng isang pause. Ang hapunan sa oras na ito ay hindi naiiba sa karaniwang hapunan. Bumaba rin mula sa bundok ang matandang elder ng bahay na si York para sumama sa hapunan, ngunit hindi siya gaanong nagsasalita. Kahit na nakita niya si Spencer, tumango lang siya at hindi umimik. Mabilis na natapos ang hapunan, at nang aalis na ang lahat, nagsalita si Spencer, "Ning, bihira lang na maganda ang mood ko ngayon. Bakit hindi mo ako itulak palabas?" Isa na siyang baldado ngayon, at kailangan niyang gumalaw sa isang wheelchair. Nagulat si Carla na ganoon ang sasabihin ni Spencer. Pagkatapos niyang masugitan, hindi niya kinausap ang kanyang pamilya, di ba? 2,676. Tumingin si Carla sa kanyang ama na si Alfred, nalilito. Naguguluhan din si Alfred, ngunit naaalala kung paano nagbago ang personalidad ni Spencer bago kumain, hindi niya ito maaaring tanggihan. Tumango siya, "Ning, itulak mo na lang si Spencer sa paligid, dapat kayong dalawa mag-chat. Kung gumaling siya, bibigyan ko siya ng ilang tungkulin sa butler." "Oo, ama." Tumango si Carla at itinulak ang wheelchair ni Spencer palabas ng Hidden House York. Nakaalis na ang matandang-matanda sa bahay na si York, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi naman masyadong inisip ni Alfred ang tungkol dito, hindi rin niya akalain na may mangyayari malapit sa bahay niya, kaya wala siyang pakialam. Itinulak ni Carla si Spencer palabas ng kastilyo at dumating sa manor sa bundok sa likod ng bahay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niya kung paano nasugatan si Spencer. Bagamat karapat-dapat siya, at least ito ay sanhi ng kanyang kapatid at ni Terence, kaya medyo nakonsensya pa rin siya. "Ning, alam ko naman siguro na iniisip mo na galit ako sa kapatid mo, di ba?" Nakita ni Spencer na walang sinasabi si Carla, kaya nagsimula siyang makipag-usap. Hindi siya maaaring tumahimik na lang, kung hindi, paano siya magpipigil ng oras at hahayaan si Carla na itulak siya sa likod ng bundok. Natigilan si Carla, hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Spencer. Pero umiling pa rin siya, "Hindi, lahat kami York, at lahat kami ay magpinsan. Nakaraan na ang lahat ngayon, at Spencer bro, nandito ka para sa hapunan ng pamilya, ibig sabihin, nalampasan mo na ang trauma, tama ba?" Hehe, oo, tama ka. May kasabihan nga na hindi ka marunong sumulat ng dalawa, York, in one stroke. Bagamat napilayan ako ni Brian at ng iba pa, dinala ko ito sa sarili ko. Nasugatan ako dahil hindi ako sapat, kaya sino ang masisisi ko? Buti naman at pinag-isipan mo ito ng mabuti. Marami akong iniisip siya ngayong mga araw na to. Spencer. Hindi mo ba nakikita na tungkol sa pamilya ang pinag-uusapan natin? Anong ginagawa mo sa sobrang lapit? Sinusubukan mo bang mag-eavesdrop? Biglang itinigil ni Spencer ang pag-uusap at kinawayan ang isang katulong na nag-aalaga sa malapit na hardin. "Arg! Young Master Spencer. Ako. Hindi ako nakikinig." Nagulat ang katulong at mabilis na umiling upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. "Spencer bro, he's just working here, he's not trying to eavesdrop on us, kaya wag mo na siyang pahirapan." Mabait si Carla at sinubukan siyang pigilan, ngunit hindi siya nagduda sa mga aksyon ni Spencer. Laging ganito si Spencer, mula nang baldado siya, hindi na masyadong maganda ang ugali niya. Madalas niyang pagalitan ang mga katulong at disipulo sa bahay, kaya normal lang kay Carla ang kanyang mga kilos. Hindi ka ba magpapasalamat kay Miss Carla?" Spencer malamig. "Salamat, Miss Carla, salamat." Ang mabilis na pasasalamat ng utusan. "Ning, punta tayo sa likod ng bundok kung saan walang ibang tao. Ayaw nating nakikinig sa atin ang mga katulong." Spencer muli bago kausapin si Carla. "Oh, okay.
Sa nangyari kanina, hindi na ito inisip ni Carla at itinulak si Spencer patungo sa likod ng bundok. Nag-uusap silang dalawa habang naglalakad, at medyo intimate na usapan. Naisip ni Carla na talagang pinag-isipan ni Spencer ang mga bagay-bagay, at napakasaya. Ang pagkakasundo ng bahay ni York ang pinakamahalagang bagay para kay Carla, at kung maiisip ni Spencer ang mga bagay-bagay, makabubuti para sa kanya na mamahala sa ilang trabaho ng butler. Si Spencer ay malamig na tumatawa sa loob. Ning, masyado kang walang muwang, naniniwala sa kung ano man ang sinasabi ko. Matutulala ka kapag kinuha ka ni Irving. Sa sandaling ito, nagtatago na si Irving sa likod ng bundok ng Hidden House York. Ang dalawa sa kanila ay parehong Earth-class practitioner, at madali para sa kanila na magtago mula sa mga nagpapatrulyang disipulo. Ang Hidden House York ay isa lamang nakatagong bahay, at ang mga nagpapatrulyang disipulo ay mga gintong klaseng master lamang, hindi sila maikukumpara sa sinaunang antas. Natanggap na ni Irving ang mensahe mula kay Spencer, at handang kunin si Carla anumang oras. Nang makalapit sina Spencer at Carla, inutusan ni Irving si Tito Zo. Tito Zo, patumbahin ang babaeng iyon at dalhin siya palayo. Pero kailangan mong bigyang pansin ang posisyon ng balikat, huwag mong hawakan, siya ang magiging asawa ko. Oo. Nanginginig ang puso ni Uncle Zo nang mabilis siyang sumagot. Naisip niya sa kanyang sarili, matanda na ako, syempre hindi kita hahawakan. Gayunpaman, nagtataka siya kung bakit pupunta si Irving sa teritoryo ng Hidden House York para hulihin ang isang tao. Ano ba ang balak niya? Hindi kilala ni Uncle Zo si Carla, kaya hindi niya alam kung sino ang lalaki at babae. Medyo nag-alinlangan pa siya bago lumipat, Master Bing, yung babae lang. Paano naman ang lalaking naka-wheelchair? Dapat ba natin silang patayin o hulihin silang magkasama? Pagdating mo doon, patumbahin mo ang lalaki at hulihin mo lang ang babae. Sabi ni Irving. Hindi ba ibig sabihin nakita niya ang mukha ko? Tanong ni Uncle Zo, natigilan. Huwag kang mag-alala, si My Spy iyon, ang young master ng Hidden House York na si Spencer, at ang babaeng iyon ay ang kapatid niyang si Carla, balak ko siyang kunin bilang asawa ko. Nag-aalala si Irving na hindi mapalagay si Tito Zo, kaya nagpaliwanag siya. Siyempre, hindi naman siya natakot sa mga naglalabasang balita noong lilipat na sila. Malalantad siya sa madaling panahon, at iyon na ang oras para mag-propose siya ng kasal sa Hidden House York. Ang ginawa ay ginawa, walang dapat ikatakot. Carla. Pero kailangan ba nating patumbahin ang isang lalaki sa loob? Natigilan si Uncle Zo, iniisip na ang Irving na ito ay medyo matapang, kahit na nangangahas na kidnapin ang Miss of House na si York. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon dahil hindi niya alam ang relasyon ni Terence at Carla. Sa impresyon ni Uncle Zo, si Terence at ang Hidden House na si Hale at ang Hidden House na si York ay magkaaway. Oo, hindi ba tayo malalantad kung hindi natin siya ma-knockout? Sige, magtrabaho na tayo. Utos ni Irving nang makita niyang papalapit ang dalawa. Oo. Tumango si Tio Zo at naunawaan. Mabilis siyang sumugod at nawala ng malay si Carla bago pa ito makapag-react. Pagkatapos, nawalan siya ng malay kay Spencer bago siya makapag-react. Binuhat niya si Carla. Si Irving ay hindi nang ahas na manatili pa pagkatapos makita si Tito Zo na nagtagumpay siya ay mabilis na tumakas kasama si Tito Zo, sumakay sa isang kotse sa paanan ng bundok at umalis sa teritoryo ng Hidden House York. Hindi pinayagan ni Irving si Tito Zo na magmaneho ngayon, siya mismo ang nagmamaneho. Siya ay isang magkakarera, at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamaneho ay mas mahusay kaysa kay Tio Zo. Siya ang perpektong taong tumakas, at nang nasa labas na sila ng teritoryo ni York, nakahinga ng maluwag si Irving, sa wakas, tapos na ito. Maayos na ang lahat ngayon. Naging maayos ang lahat. 2,677. Master Irving, saan tayo pupunta ngayon? Maingat na tanong ni Uncle Zo. Sa isang hotel, pero hindi yung kanina. Hindi tayo pwedeng magstay sa bayan. Punta tayo sa katabing lungsod.
Natakot si Irving na may makakilala kay Carla sa bayan at magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Sinuri na niya ang ruta, pupunta siya sa isang 5-star hotel sa katabing lungsod. Oh! Tumango si Uncle Zo, nagkaroon siya ng magaspang na ideya, Master Bing, hindi mo kami pinipilit. Kung gagawin mo iyon, magdudulot ba ito ng digmaan sa pagitan ng Hidden House York at bahay ni Hale? Haha, Tito Zo? Nakikita mo lang ang ibabaw, hindi mo nakita ang mga kalamangan at kahinaan sa gitna. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Irving ang kanyang pagsusuri at plano kay Tito Zo. Matapos makinig sa pagsusuri ni Irving, biglang napagtanto ni Tito Zo na hindi pa ito ang oras para panagutin si Miss York para sa isang bagay na tulad nito. Ang gawing mabuting bagay ang masamang bagay ay ang pinakamahalagang bagay, kaya may kabuluhan ang mga salita ni Irving. Kapag naging asawa niya si Carla, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, magagamit ba ito ni Terence sa kanyang kalamangan? Nagpasya si Uncle Zo na makakahanap siya ng pagkakataon na ipaalam ito kay Terence sa lalong madaling panahon. Mabuti kung magagamit ito ni Terence, ngunit kung hindi niya magagawa, gagawin niya ang kanyang makakaya. Hidden House York, pagkaalis ni Spencer at Carla, matagal nang walang balita. Nagsisimula ng mag-alala si York Alfred at tinawag ang pager ni Carla. Ginamit lang ang pager na ito sa loob ng Hidden House York's area, katulad ng isang walkie-talkie system, hindi nito makontak ang outside world. Natakot si Alfred na makontak ni Carla si Terence, kaya pinaghigpitan niya ang komunikasyon nito. Nang matapos ang tawag, ipinakita nito na ang tawag ay wala sa saklaw. Nagulat si Alfred. Nangangahulugan ito na ang walkie-talkie ay maaaring naka-off o wala sa hanay ng signal ng Hidden House York. Ngunit imposibleng patayin ni Carla ang beeper, at ang beeper ay solar-powered, hindi ito maaaring mawala ng kuryente. Ang tanging posibilidad ay may nangyari. Sa pag-iisip na iyon, muling tinawagan ni Alfred ang numero ni Spencer. Ito ay konektado, ngunit walang sumagot. Ganoon din ang nangyari kay Alfred nang lumipat siya sa telepono ni Spencer. Walang sumasagot, at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mga lalaki. Napaungol si Alfred. Guru. Si Orville Leon ang namatay, at siya na ngayon ang namamahala sa trabaho ni Leon, naging tagasunod ni Alfred. Go! Send someone to search for Carla and Spencer near the family mountain range. Report to me immediately if you have any news. Utos ni Alfred. Oo, Master. Matapos matanggap ang order, mabilis na umalis si Orville para hanapin sina Carla at Spencer. Si Alfred naman ay nakasimangot na iniisip kung sasabihin ba niya ito sa ama. Pero nagpasya siyang maghintay kung false alarm lang iyon, ayaw niyang malaman ng kanyang ama. Ang matandang pinuno ng House York ay nasa Sky Class Early Phase Peak, at maaaring makapasok sa Sky Class Mid Phase. Ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pag-practice, at ayaw siyang istorbohin ni Alfred. Gayunpaman, napakabilis, bumalik si Orville na may dalang masamang balita. Natagpuan nila si Spencer sa likod na bundok ng bahay, ngunit siya ay natamba ng isang tao at nawala ng malay. Si Spencer ay nag-iisa, at walang bakas ng Carla sa tabi niya. Ang balitang ito ay nagpalubog sa puso ni Alfred. Mabilis niyang inutusan si Orville na dagdagan ang lugar ng paghahanap at ipadala si Spencer. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Napakabilis, dinala ni Orville si Spencer, head of the house. Nandito si Spencer, pero wala kaming nagawa matapos siyang hanapin. Hindi na namin siya ginaisang pagkatapos matiyak na hindi siya nasaktan. Oo. Tumango si Alfred at ilang beses na minasahe ang katawan ni Spencer, at naimulat ni Spencer ang kanyang mga mata. Grabe ito. May kumidnap kay Ate Carla. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Alfred, nagulat. Anong problema? Saan pumunta si Carla? Sino ang kumuha? Tito, iligtas mo si Ate Carla. Inagaw siya ng mga masasamang tao. Nagpumigla si Spencer na bumangon mula sa stretcher. Don't get so worked up. Tell me slowly, what happened? Napakunot ang noo ni Alfred sa pagdaldal ni Spencer.
Ganito pala, itinutulak ako ni Ning sa likod ng bundok nang biglang may sumulpat na 2 tao, pinatumba ako, at dinala siya. Sabi ni Spencer. Sino nandyan? Anong itsura ng 2 tao? Saang direksyon sila tumakbo? Kumunat ang noo ni Alfred. Yung 2. Isang matanda at isang bata, hindi ko kilala yung matanda, pero yung bata parang si Terence. Hindi ko sure, masyado namang mabilis yun, tutal kinuha nung bata si Ning at nataman ako ng matanda, nawalan ako ng malay, hindi ko alam kung anong nangyari. Sabi ni Spencer. Kung saang direksyon siya pumunta, hindi ko rin alam at hindi ko rin nakita. Ano? Terence. Natigilan si Alfred, hindi niya akalain na si Terence iyon. Sa katunayan, sinusubukan lang ni Spencer na ayusin ang mga bagay-bagay dito. Ang kanyang layunin ay bigyan ng Hidden House York ng maling direksyon at bigyan ng oras para kay Irving. Sinabi niya na tila si Terence iyon, ngunit hindi siya sigurado kung iyon nga. Nalaman man ni Alfred ang katotohanan, masasabi lang niyang hindi niya ito malinaw na nakita. I think it's Terence. But I'm not sure. Uncle, you know that I'm injured and not can't move very well. Nakita ko lang siya sa gilid, pero hindi ako nakakuha ng malinaw na tingin. Sabi ni Spencer. Orville, maghanap. Hanapin ang buong bayan, at pagkatapos ay magpadala ng mga tao na maghintay sa pasukan ng highway ng kalapit na lungsod, hanapin ang kinaroroonan ni Carla. Utos ni Alfred. Oo. Sabi ni Orville. Ikinalulungkot ni Alfred ang hindi pagbibigay kay Carla ng telepono, kung hindi ay magagamit niya ang lokasyon ng telepono. Ngunit ngayon ay imposible na, wala siyang ideya, at si Spencer ay matagal nang walang malay, ni hindi niya alam kung mapipigilan niya si Terence. Sa kasalukuyang sitwasyon, walang oras si Alfred para maghinala kay Spencer. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tuktok ng bundok, ito ay malayo sa kanyang kontrol. Kung anak niya lang si Carla, siya mismo ang makakapagdesisyon, ngunit espesyal ang pagkakakilanlan ni Carla, at kailangan niyang hayaan ang matandang York na magpas siya. Kababalik lang ng matandang elder sa kanyang practitioning area nang marinig niya ang boses ni Alfred. Pare, may nangyari, may malaking nangyari. 2,678. Guru, ang matandang Panginoon ay nasa gitna ng paglilinang. Pakihinaan ang iyong boses. Narinig ni Trevor ang sigaw ni Alfred at napatalon siya sa gulat, napatigil siya. Trevor, may malaking nangyari sa bahay, kinuha ni Terence si Ning, ipaalam kaagad kay tatay. Sabi ni Alfred kay Trevor. Arg! Oo. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Trevor habang lumingon siya para ipaalam sa matanda. Sa sandaling ito, ang boses ng matandang York ay nagmula sa loob at siya ay nagpakita sa harap ni York. Alfred, ano ang sinabi mo? Inagaw ni Terence si Carla. Totoo ba yon? Sigurado ka ba? Pinasok ni Terence ang aming nakatagong bahay na York's Castle. Pare, ganito, si Spencer. Habang nagsasalita siya, mabilis niyang sinabi sa kanya kung paano gustong mamasyal ni Spencer pagkatapos kumain, at kung paano siya tinulak ni Carla palabas. Sinabi rin niya sa kanya kung paano nawala ng malay si Spencer, at kung paano niya inangkin na kinuha ni Terence si Carla pagkatapos niyang magising. Sinabi ba ni Spencer iyon? Ang matandang elder ay isang matandang sorrow, siya ay nagpapanik, ngunit siya ay higit na kalmado kaysa kay Alfred, at agad na napaisip, ano ang ginagawa nila sa likod ng bundok. Bakit kailangan nilang pumunta sa isang liblib na lugar? Mula nang kinidnap ni Terence si Carla, bakit niya pinanatili si Spencer? Bakit hindi niya ito pinatay? Hindi ba't nagkaroon sila ng sama ng loob noon? Ito. Nagsisimula na ring maghinala si Alfred, hindi ko alam kung bakit sila pumunta sa ganoong kalayuan. Dapat ba akong pumunta at magtanong muli? Ngunit hindi pinatay ni Terence si Spencer, maiintindihan naman na ayaw niyang gumawa ng kalaban sa aming tagumbahay na si York. Kung tutuusin, gusto niya si Ning, at hindi magandang patayin ang pamilya niya. Tumango ang matandang matanda. Tara, tatanungin natin si Spencer. Oo. Mabilis na sumunod sina Alfred at Trevor sa likod ng matanda, at silang tatlo ay bumaba ng bundok.
Nakita ni Spencer na matagumpay ang kanyang plano at lihim na masaya, ngunit kumilos pa rin siya na parang wala sa sarili. Inayos na ni Orville ang mga tao na palawakin ang lugar ng paghahanap, at ipinadala ang lahat ng mga tao ng Hidden House York, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Carla. Alam ni Spencer na tiyak na nakaalis si Irving ng ligtas. Spencer, bakit kayo nagpunta ni Carla sa isang liblib na bundok? Magse-celebrate pa lang si Spencer nang ang malalim na boses ng matandang York ay nagmula sa kanyang likuran na parang kulog, na nagbigay sa kanya ng matinding pagkabigla, halos mahulog siya sa kanyang wheelchair. Lolo. Natutunan ni Spencer kung paano ilihim ang kanyang emosyon pagkatapos ng lahat ng panahong ito ng depresyon. Inayos niya ang kanyang emosyon at bumalik sa kanyang katinoan. Lolo, we were talking about how to resolve our grudges. May ilang katulong na naglalakad sa malapit, at natakot ako na baka magtsismisan sila tungkol sa mga gawain ng aming pamilya, kaya sinabi ko sa isa sa mga katulong na layuan kami. Gayunpaman, naging mabait si Ate Ning para tulungan siya at hindi ko na siya hinayaang sisihin pa. Pagkatapos, itinulak niya ako sa likod ng bundok, kung saan hindi gaanong masikip at mas madaling kausap. Itinulak ni Spencer ang lahat ng sisihin kay Carla, tinatalikuran ang kanyang responsibilidad. Oh, sinong utusan? Tanong ng matanda sa bahay na si York. Hindi kalayuan sa entrance, may isang katulong na gumagawa ng bulaklak, hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Spencer, huminto, bago ngumiti ng mapait. Gayunpaman, ang katotohanang hindi kilala ni Spencer ang tagapaglingkod na ito ay nagpabawas sa hinala ng matanda. Kung natagpuan ni Spencer ang saksi kaagad na ito, magiging kaina-hinala iyon. Orville, itanong mo kung ganon. Utos ng matanda. Oo. Tumugon si Orville at mabilis na tumakbo palabas. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama ang isang katulong. Ang katulong ay ang pinagagalitin ni Spencer kanina, natatakot siya, ngunit hindi siya nang ahas na magtago ng anuman. Sinabi niya sa kanya ang lahat, at ito ay katulad ng kay Spencer. Noon lamang tumango ang matanda at naniwala sa mga salita ni Spencer. Sinasabi mo na inagaw ni Terence si Carla. Kinawian ng matanda ang kanyang kamay para kunin ni Orville ang katulong habang patuloy niyang tinatanong si Spencer. Hindi ako sigurado, naisip ko lang na si Terence iyon, ngunit hindi ko ito nakita ng malinaw. Hindi ko alam kung siya iyon. Umiling si Spencer. Sige, Orville, itulak mo muna si Spencer pababa. Tumingin ang matanda kay Orville at tumingin sa kanya. Masasabi ni Orville mula sa mga hinala ng matanda tungkol kay Spencer, at natural na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin ngayon. Gusto niyang bantayan niya si Spencer sa ngayon, kaya mabilis siyang sumagot, oo. Pagkatapos, itinulak ni Orville si Spencer palabas ng bulwagan, at natural na naiintindihan ni Spencer na napakaraming kaina-hinalang punto sa kanyang plano. Nag-aalala si York Alfred sa kaligtasan ni Carla at wala siyang oras para isipin iyon, ngunit iba ang matandang elder. Siya ay isang maisla na tao, at tiyak na nakita niya ang mga kapintasan sa kanyang plano. Normal lang na ikulong siya ngayon, at walang pakialam si Spencer kapag nakuha na ni Irving ang gusto niya, makukuha niya ang gusto niya, isusuklam niya si Terence at sisirain din ang bahay ni York, at makakaganti siya. Pagkaalis ni Orville kasama si Spencer, lumingon ang matandang elder kay Alfred. Alfred, ano sa palagay mo? Walang mali sa mga salita ni Spencer, ngunit naghihinalo pa rin ang mga ito. Sabi ni Alfred pagkatapos ng ilang pag-iisip. Silang tatlo lang ang nasa bulwagan, kaya hindi na kailangang magtago. Tama, Trevor, tawagan si Yasi at tanungin kung nasaan si Terence. Tumango ang matandang elder at lumingon kay Trevor. Oo. Matandang padre de pamilya. Sagot ni Trevor habang inilabas ang kanyang telepono at dinadial ang numero ni Yasi. Hindi akalain ni Spencer na may backup na plano ang elder na maaaring sumubaybay sa mga galaw ni Terence. Gayunpaman, hindi mahalaga kahit na alam niya. Umalis na si Irving sa hanay ng paghahanap ng Hidden House York. Hanggat kumapit siya at itinulak si Carla pababa, wala nang babalikan.
Paano kung malaman niyang hindi si Terence iyon? Katatapos lang ng pag-aaral ni na Terence, Cheryl, Yasi, at Melissa, at bumalik sila sa kanilang mga silid upang mag-practice pagkatapos ng hapunan, habang sina Cheryl at Yasi ay nanunood ng TV sa sala. Tumunog ang telepono ni Yasi, at tinatamad niyang kinuha ito. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita kung sino ang tumatawag. 2,679. Ang tamad na ugali ni Yasi ay bumalik sa dati niyang katalinuhan habang siya ay tumayo at naglakad papuntang banyo. Cheryl sis, tatawagan ko. Galing sa kapatid ko. Oh. Walang pakialam si Cheryl. Kung si Julian, malamang matagal na niyang kausap si Yasi. Normal lang kay Yasi na pumunta sa banyo para sagutin ang tawag. Ayaw niyang istorbohin siya. Hello. Maingat na kinuha ni Yasi ang telepono pagkapasok sa banyo. Hininaan niya ang boses niya at nagtanong, ano yun? Gusto mo bang bigyan ako ng antidote? Hindi pa oras, di ba? Yasi, may kailangan akong kumpirmahin sa iyo nasaan si Terence. Hindi sinagot ni Trevor ang tanong ni Yasi. Terence. Nasa bahay siya, anong meron? Hindi mo na ako ipapaharap sa kanya, di ba? Tanong ni Yasi. Sa bahay. Sigurado ka? Tanong ni Trevor. Oo, nasa kwarto siya. Kakausapin mo ba siya? Napagtanto ni Yasi na siya ay mali, hindi tumawag si Trevor para bigyan siya ng antidote, ni hindi niya hiniling na harapin niya si Terence, gusto lang niyang malaman kung nasaan siya. Hindi siya umalis dati. Tanong ni Trevor, hindi pa rin sigurado. Oo, hindi ako umalis. Hindi alam ni Yasi kung ano ang ginagawa ni Trevor. Kung ganoon ay ayos lang. Dahil doon, ibinaba ni Trevor ang tawag. Nakakatawa. Inilapag ni Yasi ang kanyang telepono at lumabas ng banyo, iniisip kung ano ang mali kay Yuya para gumawa ng kakaibang tawag. Yes, tapos ka na. Ang bilis. Nagulat si Cheryl nang makitang mabilis na bumalik si Yasi. Naku, nagsalita lang ang kapatid ko at may nangyari. Alam mo kung ano ang trabaho niya. Walang magawang umiling si Yasi. Oh. Tumango si Cheryl at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nagpatuloy siya sa panunood ng TV. Sinabi naman ni Trevor sa matanda ang sinabi ni Yasi. Sigurado ka bang nasa bahay si Terence at hindi pa dumarating? Sumimangot ang matanda, nagsimulang maghinala muli kay Spencer. Oo, wala siyang dahilan para magsinungaling sa akin. She wouldn't dare lie to me, sabi ni Trevor. Natatakot siya na hindi ko siya bibigyan ng antidote sa susunod. Totoo yun, tumango ang matandang matanda, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Nilinggan niya si Alfred. Alfred, nasa iyo ang numero ng telepono ng nakatagong pamilya mo na Pancho, tama? Hindi ba kaklase niya si Terence? Tanungin mo siya kung nakita niya si Terence ngayon. Kung hindi umalis si Terence hanggang pagkatapos ng klase, ibig sabihin ay hindi niya ito ginawa. Kulang ang oras, at kahit na pumunta siya dito pagkatapos ng klase, gagawin niya. Okay, Father, pero meron akong Zenchen News phone number. Wala akong phone number ni Pancho, pero pwede ko siyang tanungin. Tumango si Alfred at tumungo para tumawag. Samantala, ang matandang York at Trevor ay naghihintay ng balita mula kay York. Alfred, hindi nagtagal bago siya nagkaroon din ng kumpirmasyon. Paano na? Tanong ng matandang matanda nang makita niyang lumakad si Alfred. Sa kanyang personalidad, bihira siyang mabalisa, at para kay Carla, medyo naguguluhan siya. Kung may nangyari talaga kay Carla, hindi kakayanin ng Hidden House York ang galit ng Albert ancestor. Sigurado kaming hindi ginawa ni Terence, hindi nagsinungaling sa amin si Yasi, nasa bahay si Terence, at kinumpirma ni Pancho na lumabas lang ng classroom si Terence pagkatapos ng klase. Sabi ni Alfred. Buti naman at hindi si Terence. Nakahinga ng maluwag ang matandang ninuno ni House York. Kung si Terence ang dumukot kay Carla, at silang dalawa, na interesado na sa isa't isa, ay muling nagkita at nagsimula ng apoy, masyadong mataas ang posibilidad na may mangyari talaga. Imposibleng hindi mag-alala ang matandang ninuno ni House York. Ngunit kung hindi dahil kay Terence, ibang-iba ito.
Natural na hindi inisip ng elder ng bahay na si York si Irving bilang isang kadahilanan. Mula sa kanyang pananaw, sino man ang dumating upang kunin si Carla at pumasok sa no man's land ng Hidden House York ay dapat na isang practitioner na mas mataas sa mystic class. Ang kanilang layunin ng pag-alis ay dapat para sa pera. Hanggat pera ang habol nila, magiging madali. Ang Hidden House York ay hindi nagkukulang ng pera, maaari nilang ibigay ito sa kanila kung gusto nila, at kung talagang humiling sila ng sobra, maaari nilang gamitin ang lugar na iyon para supulan sila. Sa mga taong ito, ang pangalan ng lugar na iyon ay hindi gaanong mababa ang profile tulad ng dati. Ito ay kumalat sa lahat ng mga sekta at pamilya. Ang sinumang practitioner na may ilang kakayahan ay makakarinig ng lugar na iyon. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong iyon, ngunit hindi ito nakaapekto sa banta na dulot nito. Pare, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Alfred. Sa isang banda, dagdagan ang intensity ng paghahanap. Trevor, ikaw na ang bahala dito. Sa kabilang banda, Alfred, kausapin mo si Spencer, ngunit huwag mo siyang pilitin o alertuhan, subukan mo lang tingnan kung may kinalaman siya dito. Sabi ng matandang matanda. Sige. Pupunta ako ngayon. Sagot ni York, Alfred at Trevor. Tungkol naman sa matandang ninuno ng bahay na si York, bagamat siya ay balisa, wala siyang magawa. Dito na lang siya maghintay ng balita. Ang taong dumukot kay Carla ay dapat may layunin. Imposibleng kidnapin siya nang hindi gumagawa ng ingay, kaya ang tanging magagawa na lang ng matandang ninuno na si York ay maghintay. Lumipas ang oras, at nakarating si Irving sa isang hotel sa kalapit na lungsod. Upang maitago ito sa mga tao sa hotel, naghanda si Tito Zo ng isang mahabang kahon at inilagay si Carla dito. Si Carla ay slim at inilagay sa kahon. Sa labas, ito ay tila isang malaking electronic piano o instrumentong pangmusika. Dinala ni Uncle Zo ang kanyang malita at pumasok sa hotel kasama si Irving. Si Irving ay nagpareserba online, kaya hindi siya nagtagal upang makuha ang room card at umakyat kasama si Tito Zo. Nagbook si Irving ng marangyang presidential suite. Sa kanyang mga mata, si Carla ang kanyang magiging asawa, hindi ang tipo ng babae na masusumpungan lang niyang makakasama. Kailangan niyang maging seryoso sa unang pagkakataon. Sa presidential suite ng isang 5-star hotel, hindi ito magiging kahihiyan sa kanilang katayuan. Pagkapasok sa silid, parehong nakahinga ng maluwag sina Irving at Tito Zo. Kung sila ay nalaman ng Hidden House York, sila ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kahit na walang ginawa ang Hidden House York kay Irving alang-alang sa reputasyon ng Hidden House Hale, tiyak na mahihirapan si Tito Zo. At kaya, lumalim ang galit ni Tito Zo kay Irving. Sa ganang kanya, hindi nakapagtataka na hindi sinabi ni Irving sa kanya ang totoo noon, sinasabi lamang sa kanya kapag dumating na ang oras. Sasabihin lang niya sa kanya ang totoo pagdating ng panahon. 2,680. Natatakot siyang hindi maglakas loob si Irving na pumunta. Hindi natuwa si Uncle Zo na ginawa siyang scapegoat, ngunit kung tutuusin, sinunod pa rin niya ang utos ni Irving at ibinuhos si Carla mula sa kahon papunta sa king-size na kama sa presidential suite. Master Bing, naihanda na ang lahat gaya ng iniutos mo. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Uncle Zo. Oh, ibigay mo itong powder kay Carla, ay set up ko na ang camera. Sabi ni Irving habang naglalabas ng isang pakete ng pulbos sa kanyang bag at iniabot kay Tito Zo. Pagkatapos ay naglabas siya ng camera. Oh! Ano itong powder? Natigilan si Tio Zo. Ito ay isang aphrodisiac na ginawa ni Sumaowang para sa akin. Ito ay walang kulay at walang lasa, ngunit ito ay napakalakas. Ang mga batang babae ay magkukuso pagkatapos itong kunin. Wala nang itinago si Irving, isasabak ko ang buong proseso namin ni Carla sa kama, at hahayaan ang matandang si York na makita na si Carla talaga ang nagkusa. Sa ganitong paraan, ang Hidden House York ay maaari lamang magdusa sa katahimikan, at alang-alang sa kanilang reputasyon, ipapakasal nila si Carla sa akin. So ganyan yan. Bumilis ang tibok ng puso ni Uncle Zo, iniisip na ito ay isang napakatalino na ideya.
Sa ganitong paraan, kahit na pinaghihinalaan siya ng Hidden House York, si Irving ang may recording, at kaya niyang tumayo sa panig ng katwiran. Masasabi niyang mag-asawa sila ni Carla, at si Carla ang nagpasimula nito. Ano ang magagawa ng Hidden House York? Kahit na sabihin ni Carla ang totoo, ang Hidden House Hale ay kailangan lamang na ilabas ang video at hanapin ang iba pang mga nakatagong bahay upang hatulan. Tapos ang mukha ng Hidden House York ay itatapon sa bahay ng kanilang lola. Ang tanging paraan ay para tanggapin ito ng Hidden House York at ipakasal si Carla kay Irving. Sa tulong ng Hidden House York, si Irving ay magagawang maging young master ng Hidden House Hale nang walang pag-aalinlangan. Ngunit kung nangyari iyon, hindi ba't mas magiging malakas ang suporta ni Irving? Hindi ba ito magdudulot sa kanya ng laban kay Terence? Sa pag-iisip na iyon, hindi maiwasan ni Tito Zo na mag-alala magugulo kaya niya ang plano ni Irving. Gayunpaman, ang kanyang kakayahan ay limitado. Maaari lamang niyang tanungin si Terence at tingnan kung may ideya si Terence. Naglaan ng oras si Tio Zo upang ihanda ang gamot na may kumukulong tubig. Na-set up na ni Irving ang camera. Pinili niya ang isang napakatalino na anggulo, ngunit maaari itong makuha sa kanya at kay Carla, ngunit hindi nito malinaw na makuha ang mga ito. Ang pangunahing bagay ay ang katawan ni Carla, ngunit malinaw nitong makuha ang katawan ni Irving. Ang video na ito ay para makita ng matandang York at York Alfred. Bagamat apo nila si Carla, ayaw ni Irving na makita ng iba ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang gawing malabo ito. Kung kinakailangan, hahanap siya ng babaeng marunong mag-post ng pag-edit para i-mosaic ito para sa kanya. Tito Zo, okay ka lang ba? Sapat na dapat ang tubig, bilasan mo na ibigay mo kay Carla, hindi mo siya masusunog hanggang mamatay. Nakita ni Irving na nayuyugyug pa ni Tito Zo ang tasa para mawala ang init, hindi niya pinainom ng gamot si Carla, medyo nabalisa siya, tatagal ng kalahating oras bago magkabisa ang gamot, at si Carla ay wala pa ring malay, kaya malamang na magtatagal pa ito. Bilasan mo na, hindi na ako makapaghintay. Oh, okay. Gustong bumili ni Uncle Zo ng ilang oras, ngunit dahil sinabi na ito ni Irving, wala siyang pagpipilian kundi pilitin ang gamot sa bibig ni Carla. Tumango si Irving habang pinapanood si Tito Zo na pinapakain si Carla ng gamot. Sige, pwede ka nang lumabas at bantayan ang pinto. Maliligo muna ako. Oo, Master Bing. Mabilis na lumabas ng kwarto si Tito Zo at pumunta sa labas ng kwarto. Ang una niyang ginawa ay inilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Terence. Naglilinang si Terence sa kanyang silid nang tumunog ang kanyang telepono. Mabilis siyang tumigil sa pagtatanim at kinuha ang telepono. Ikalawang Zo. Ang tawag ay mula kay Leroy, at sinagot ito ni Terence. Dapat ay ang panig ni Irving na gumagawa ng bagong pag-unlad. Boss, may importante akong isusumbong sayo. Mabilis na sinabi ni Uncle Zo, narito, si Irving ay kumikilos na. Dinala niya lang ako sa Hidden House York at banihag si Carla. Ngayon, gusto ni Irving na ipilit ang sarili sa Hidden House York at pilitin ang Hidden House York na pakasalan siya ni Carla. Ano? Narinig ni Terence ang mga salita ni Tito Zo at nabigla at nagalit. Kinuha ni Irving si Carla. Biglang nablangko ang isip ni Terence, at hindi na niya narinig ang sinabi ni Tito Zo pagkatapos noon. Bumalik ang iniisip ni Terence sa gabi ng buwan na iyon. Maraming taon na ang nakalilipas, ang araw ng mga puso na ginugol niya kasama si Carla sa kuweba. Palakas ng palakas ang loob niya nitong mga araw na ito, at nasa bingit pa nga niyang lampasan ang mga nakatagong bahay, ngunit halo-halong nararamdaman niya ang relasyong ito na tinanggihan niya noon. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Maibabalik pa kaya niya ang pag-ibig na minsan niyang pinalampas? Sinubukan ni Terence na iwasan ang tanong na ito minsan, hindi man lang nagbibigay ng direktang sagot kay Brian. Alam niyang senyales ito ng kahinaan, hindi siya nang ahas na harapin ang relasyong ito na tinanggihan niya bago pa man ito nagsimula. Sa pagtatapos ng araw, si Terence ay hindi nang ahas na harapin ang nakaraan at ayaw nang bumalik sa kanyang dating buhay. Ang kanyang kasalukuyang buhay ay naging komportable sa kanya.
Ngunit, nang maisip ni Terence na wala na siyang kinalaman kay Carla sa kanyang buhay, binago ng tawag sa telepono ng pangalawang kapatid ni Zoe ang kanyang orihinal na landas sa buhay. Ito ay isang batang babae na nagkaroon siya ng malalim na impresyon, at hanggang ngayon, nakaukit pa rin ito sa kanyang puso. Kung ang mga kalaro sa pagkabata ay mga childhood sweetheart, kung gayon si Carla ang tunay na unang pag-ibig ni Terence. Sa edad na 16, dumating ang kanyang unang pag-ibig, ngunit naisip ni Terence na ang relasyong ito ay magiging isang walang hanggang alaala, ngunit ang katotohanan ay kailangang harapin muli. Irving. Kinain ba ng taong ito ang puso ng isang leopardo? Talagang ginawa niya ang isang bagay. Hindi niya alam ang tungkol sa relasyon nila ni Carla, at walang takot ang mga ignorante. Naiintindihan iyon ni Terence, ngunit ang galit ng Hidden House York ay hindi isang bagay na maaari nilang harapin, tama ba? Ngunit, biglang naalala ni Terence kung anong segundo ang ipinaliwanag ni Zoe magaling si Irving, hindi ba? Nakaisip talaga siya ng ganitong plano, pinipilit ang Hidden House York na magdusa sa katahimikan. Ngunit kailangan niyang aminin na epektibo ang hakbang ni Irving. Pagkatapos ng lahat, ang Hidden House York ay hindi walang kahihiyang ilantad ito. Sa halip na lumaban hanggang kamatayan, mas mabuting maupo at pag-usapan ang pagpayag kay Carla na pakasalan si Irving. Boss, kung pinakasalan ni Carla si Irving, kung gayon si Irving ang talagang magiging pinuno ng Hidden House Hale. Mas mahihirapan pa tayong makitungo sa kanya noon dahil nasa likod niya ang Hidden House York. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.